hapon po sa bawat isa. Sige po, tayo po tayong lahat. And bago po tayo magsimula, pwede po ba natin i-acknowledge yung presensya ng bawat isa? Pwede po ba natin silang batiin na magandang hapon? Ayan, masaya akong makita ka. Hallelujah, hallelujah, Jesus. Hallelujah, sige po. Ayan po, no, sa kaalaman po ng iba, no, ito po yung huling linggo na isi-celebrate po natin itong tema po natin ng There is More. At naniniwala po ako na sa buong taon, marami pong ginawa ang Diyos sa buhay natin. Amen po ba? Kaya po marami pong dahilan para ibigay ang sa Kanya ang papuri, ang pagsamba. Hallelujah, Jesus! Sige po, sa hapon na ito, ibigay po natin ang papuri, ang pagsamba, ang pag-aawit para sa ating Diyos na buhay, ang Diyos na naging tapat sa ating buhay. Hallelujah! Come on, can we shout? Hallelujah! Hallelujah! Come on, let's clap our hands to Him. Hallelujah! Thank you, Jesus. Oh God, oh Lord.
Pwede ko po ba makita ang mga palakpak ng mga Kristiyano nagmamahal sa ating Diyos? Hallelujah! Come on, can we shout hallelujah? Say, whoa, oh, oh, 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 this is the day you made. So I'll rejoice and be glad.
isa pang malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Totoo, Panginoon, yung sinasabi namin, O Diyos, sa kanta, sa awitin na ito, Lord God. Lord, it's your joy, Panginoon, that gives us strength, Panginoon, Lord God. Lord, it's in your name, Panginoon, na nagkakaroon kami ng kalakasan, O Diyos. At Lord, patuloy namin, Panginoon, hinihingi ito sa iyo, Panginoon, sa iyong mga kamay. Na Lord, sige, Panginoon, anumang sitwasyon sa aming buhay, Panginoon, hayaan mong lumakad kami, O Diyos. Lumakad kami, Panginoon, sa iyong presensya. Na Lord, anumang itong bagay na ito, O Diyos, Lord, hindi namin itong kakamayin, Panginoon, kundi ibibigay namin sa iyong mga palad, O Diyos. Kaya salamat, Panginoon, Lord. Hallelujah. And this afternoon, Panginoon, nilalapit namin ang aming mga sarili sa iyong paanan, O Diyos. And we just want to thank you, Lord. We just want to glorify you, Panginoon. Lord, sa iyong harap, Panginoon, hindi namin kailangan magpanggap, Panginoon. Lord, wala kaming kailangan patunayan, O Diyos. Lord, tinitingnan mo lamang ang aming mga puso. Kaya sige, Panginoon, mangusap ka, kausapin mo kami. Pinupuri ka namin, O Jesus. Hallelujah. Come on, can we just worship Him? He's looking into our hearts this afternoon. Patuloy nating pasalamatan ng Panginoon for the love that we don't deserve, for the mercy na binibigay niya sa araw-araw that we don't deserve it. We thank you, Jesus. We just want to lift up your name. We just want to glorify you, Jesus. Oh. Turn me around, how He placed my feet on solid ground. When I think about the Lord, how He saved me, how He raised me, how He filled me with the Holy Ghost, how He healed me to the uttermost. When I think about the Lord, pick me up and turn me around, how He placed my feet on solid ground, and makes me wanna shout, hallelujah, thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory, of all the honor, and all the praise. When I think about how He
on solid ground. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor. It makes me wanna say, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the praise. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Come on, can you say, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the praise. Come on, can we just lift our hands to Him? Sige po, let's just give God yung nararapat na papuri sa Kanya. Hallelujah, Lord. Lord, we praise you, Panginoon. Hindi, Panginoon, dahil sa mga biyayang gusto naming matanggap, Panginoon. Lord, kundi dun, Panginoon, sa mga bagay na hindi naman namin deserve, Panginoon, pero pinagkaloob mo, O Diyos. Lord, it's true, Panginoon, yung sa kababaan ng loob mo, O Diyos, kung bakit mo kami naabot, Panginoon. Lord, we didn't earn your love, Panginoon. Lord, sadyang mahal mo lang kami, Panginoon, Lord God. And araw-araw, Panginoon, nire-remind mo kami, Panginoon, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka kahandang makinig sa amin, kung gaano ka kahandang baguhin ang aming mga buhay, ang aming mga isipan, ang aming sitwasyon, O Diyos. Kaya Lord, nararapat lamang, O Diyos, na ibalik namin sa iyong papuri. Hallelujah. Come on, once again we sing. It makes me wanna shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Come on, open your lips. Hallelujah. You deserve it. Oh, thank you, Jesus. And all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout, hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. It makes me want to shout. Come on, you sing. Open your lips. Yes, Lord. Come on, once again, with all your heart we sing. Hallelujah.
you, Jesus. Lord, you're worthy of all the glory and all the honor and all the praise. Hallelujah. Sige, palakpakan mo ang Panginoon. Thank you, God. Hallelujah. We will praise you, Panginoon. We will worship you, Panginoon, for you are good, Panginoon, for you are faithful, Panginoon. Hallelujah. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos ng aming mga buhay. Sige, pwede bang isa pang malakas na palakpak sa Panginoon? Hallelujah. Thank you, Jesus. Can we shout, Hallelujah! Hallelujah! Thank you, Lord. Lord, pupurihin ka namin, sasambahin ka namin, no Diyos, sa aming mga buhay. God, sa hapong ito, patuloy kang magsalita, Panginoon. Patuloy kang, Lord, bumaba ang presensya mo sa aming kalagitnaan, Lord. Hindi lang sa aming mga awitan, but Lord, sa salita mo, Panginoon, na alam ko, O Diyos, hinanda mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, we open our hearts tonight, Panginoon, ang aming mga isipan, Lord. Hayaan mo, Panginoon, na itapon muna namin yung aming mga lalahanin, Panginoon. Bagus, Lord, kami mag-focus sa iyo, Panginoon, Lord God. Nang, Lord, maging sensitive kami, Panginoon, sa sasabihin mo, Panginoon, Lord God, through your Holy Spirit, O Diyos. Salamat sa mga anak mo na nandito, Panginoon. Sige, God, gumawa ka, Panginoon, sa amin sa hapong ito, O Diyos. Lord, we are ready for more of you, O God, sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa iyo ang kapurihan, O Diyos, sa iyo ang pasasalamat, O God. We love you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. Sa bawat isa. Pwede ba pakigbati mo yung katabi mo? Magandang hapon sa iyo. Ayan. Magandang hapon po. Welcome po sa ating 3 p.m. service. At kami po yung nagagalak na nandito po at kasama po namin kayo sa pagpupuri sa Panginoon. No? Iba sa atin. Galing sa bakasyon. Medyo mapa po yung ating linggo ngayon na holiday. So, yun na nga. Muni-muni tayo, nakapunta tayo sa mga bagay na dapat nating puntahan at yun na nga po, nalugod ng Lord na binigyan natin siya ng oras sa araw ng linggo. And sa mga nanonood po sa atin, no, via online, magandang gabi po sa inyo. Nawa po kung ano yung marireceive namin dito, kung ano yung power ng Panginoon sa kanyang mga salita, siya rin pong bumaba po kung nasa man po kayo sa mga oras na ito. So, sige po, sa hapong ito, no, tayo po ay mag-uusap-usap. Sabi ko nga kanina, kukwentuhan, pero nandun talaga yung puso ng Diyos na sana po ihanda natin yung sarili natin para po sa mensahe niya, para po sa atin ngayong hapong ito. Sige, pwede bang palakpakan mo si Lord John, kapatid? And bago tayo magpatuloy, no, last week na po ngayon ng There is More. Ayan, so pwede bang palakpakan natin si Lord sa katapatan ng Lord? No, hindi lang naman sa taong ito, pero for the past 8 years, 9 years na tayo. Pang 9th year na natin po next week. So, again, no, yung ating anniversary. So, maging excited na tayo doon. Kahapon po, galing po ako sa, sobrang busy po nung schedule ko po, ng mga kapatiran ko po kahapon. Dahil umaga pa lang, merong kasal na nakakatuwa kasi yun din yung testimonya nila na talagang si Lord hindi nagpauli. No, na kahit sa 1 week na lang, patapos na yung There is More, pero yun na nga, hindi mo talaga pwedeng maikahon si Lord. Kahit ang Diyos, last minute, na parang akala mo, last minute na talaga, si Lord ay pwedeng gumawa sa buhay po natin. So, yun na nga yun eh. Ako rin, na-encourage din ako na may mga panalangin po tayo, meron tayong mga dinudulog sa Lord na parang, Lord, 1 week na lang, pero sige po, hayaan natin na magtiwala tayo sa Diyos dahil in the end, kapag nakita natin yung mirakulo ng Lord, talagang hindi natin sukat akalain na kahit last minute, parang tingin mo walang-wala na, pero si Lord na ang Diyos na meron tayo, talagang kaya niyang gumawa ng mga bagay na parang imposible na sa ating mga buhay. Sige, pwede mo malakpakan mo si Lord dyan. Hallelujah. At sa mga kwento nga po rin na narinig natin, no, for this year, sa napanood natin, or even sa mga kapatiran, sa kanilang mga testimony na talagang there is more sa Panginoon. Hallelujah. Sige, isang malakas ulit na palakpak sa Panginoon. Talagang ako po ay, lang talaga ako, sobra lang po yung gratitude ko sa Lord. Talagang in my life din as well, dami ko ring there is more. Di ko ay nakakala na talagang si Lord. Di lang naman yan material, pero spiritual. Also, yung alam mo sa destiny mo sa Diyos at yung mga bagay na plano niya sa buhay mo, talagang hindi mo sukat akalain na meron pa palang
meron pa palang mas hihigit pa doon sa pwede mong maisip at pwede mong magawa kapag ang Diyos ang kasama mo sa buhay mo. Sige po, tayo ay mag-usap-usap sa hapong ito. The title po of the message of God, kanina po naming umaga ito, kami po ay na-bless. So sa hapong ito, I pray na maging blessing itong salita ng Panginoon para po sa atin. The title po is, The Only Path to Lasting Peace. Ulitin ko, The Only Path to Lasting Peace. Pwede bang sabihin mo sa katabi mo, peace? Peace, no? Parang medyo parang tayo, no? Familiar yung salita. At tingin ko sa maraming pagkakataon, nagamit din natin itong word na ito. But tonight, sa hapong ito, tingnan natin ito sa mas malalim na perspective. Alam mo yung salita, peace, pero ano ba yung peace na sinasabi dito that lasting? Ano ba yung peace na sinasabi ng pastor that yung only path for that lasting peace? Kasi pwede sa hapong ito, meron kang kapayapaan, pero hindi pala yun yung kapayapaan na gustong ipaalam sa'yo ng Diyos or kapayapaan na galing sa Panginoon. Pwedeng kapayapaan na galing sa mundo. Mamaya, meron pong verse that will talk about that. Pero yun na nga yun. Tonight, maintindihan natin na Lord, hindi lang pala peace yung gusto mong maranasan ng bawat isa, lalo na yung mga taong nananampalataya sa'yo, kundi yung lasting peace. No? Lasting peace. Mamaya, meron na tayong idea kung ano yung lasting. Pero hayaan natin na, yun na nga, sige Lord, magsalita ka sa buhay ko, Lord. Yan mong encourage mo ako, Panginoon, na in my life, magkaroon din ako nito at maranasan ko ito sa buhay ko. So, let me read to you the Word of God in John chapter 14, verse 27. Sinabi ng Panginoon Jesus, let me read to you. Verse 27, Peace I leave with you. My peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Again, si Jesus ito, nakausap ang mga disipulo at that time, ito ang kanyang puso sa kanila, na peace I will leave to you. Peace, binibigay ko ito sa iyo, sa inyo, mga disipulo. At itong klase ng kapayapaan na meron ako ay iba ito sa pwedeng meron ng mundong ito. Pwedeng pilit na ginagaya ng mundong ito. Iba ito, ibang klaseng kapayapaan ang meron na galing sa akin. So, dito tayo mag-uusap-usap tonight na maintindihan natin na ano ba ang kaibahan ng kapayapaan ng Diyos sa kapayapaan na pilit. Hindi ko alam, ini-imitate ba yan? Si Satan talagang imitator talaga to si Satan eh. Or kina-counterfeit ng mundo na baka sa atin hindi na natin napapansin yung denidages natin na parang akala natin peace to galing sa Diyos. Pero kung titignan natin na mas malalim, hindi na pala ito galing sa ating Panginoon. Ulitin ko, peace I live with you, peace I give you, I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Ang tanong ko po sa inyo sa hapong ito, meron ba tayong kapayapaan sa puso natin tonight? Sabi ko nga, baka tonight meron, pero tomorrow kaya, meron pa kaya? Or tonight meron, pero kahapon kaya, meron? So, ito yung sinasabi ko na baka ang kapayapaan na meron tayo ay depende na lang sa sitwasyon. Hindi ko alam, hindi pa ako lumabas ngayon. Hindi ko alam kung maaraw sa labas ngayon. Pwedeng maaraw sa labas. Kaya pwede mong sabihin, ay, salamat nakalaba ako. Nagawa kong dapat kong gawin kaninang umaga at nakapag-church ako ngayon. Punong-puno ako ng kapayapaan. Or kahapon, bago ka pumunta sa pupuntahan mo, naging maayos lahat. Or nung Friday, pagka-uwi mo, trabaho, walang naging traffic, nakasakay ka kaagad sa sasakyan mo, nakauwi ka ng maayos. Kaya pwede mong sabihin, ay naku, salamat, meron akong kapayapaan. Pero ito ba yung kapayapaan na sinasabi ng Diyos na dapat sa buhay natin ay andoon? No? Ito yung klase ng kapayapaan na dapat meron ang bawat Kristiyano. Again, no, dito tayo mag-uusap-usap. In this context, in chapter 14, si Jesus, ito na yung mga oras na aalis na siya. No? Ito nga exactly yung last night ng Lord bago siya arestuhin ng mga Roman soldiers the next day. So, mantakin ninyo, ito yung gabi, huling gabi na kasama ni Lord ang mga disciples and the next day, He is on His way on that Calvary. Yung ginawa natin kanina, yung ating pagpapaalala doon sa ginawa ng Lord 2,000 years ago for us. So, ito na yung huling gabi. Kaya sa puso ng Diyos, kumbaga parang sa Pilipino, no? Di ko alam kung sa Pilipino lang ba to, yung huling habilin, kumbaga. Yung parang ito na yung last words ng Lord. Ito na yung parang, sige na, iiwan ko kayo, yaman mo na sa pagpunta ko, sa pupuntahan ko, ito yung baon niyo.
Ito yung maalala ninyo sa akin. Sabi dito, peace I leave you. Peace I give to you. At habang inaaral ko po ito, parang nagkakaroon din ng flashback in my life at sa atin din mga tao na nandito sa generation na ito, na si Lord pwedeng nangungusap sa atin. Si Lord nagpapaalala sa atin. Sometimes, baka nga ito rin itong word na ito, peace I leave you, peace I give to you. Pero parang, Lord, narinig ko na yan eh. Oo, Lord, narinig ko na yan sa TV, nabasa ko na yan sa Facebook, and all these things. Parang normal na lang sa atin. Pero yun na nga, si Lord pag nagpapaalala siya, lalo na sa mga bagay na ito, alam kasi ni Lord yung ating kinabukasan, alam ni Lord yung ating future, alam ni Lord kung ano yung ating mga kakaharapin, ating mga magiging battle. So si Lord sa kanyang pagsasalita, sa kanyang mga salita na ibinababa niya sa atin, hindi ito parang bato-bato sa langit ang tamaan ay para sa kanya, hindi. Ito ay binababa sa atin ng Panginoon dahil alam ng Diyos kung ano yung ating kakaharapin. At sa kakaharapin natin, dapat nandun yung, kumbaga sa gera, meron kang bala, meron kang weapon, meron kang parang magiging kalasag mo or magiging, yun na nga, pwedeng espada yan na magiging gamit mo in the midst of your battle. And alam ng Panginoon, in this context, na sa pagpunta ko sa cross, eto na ang mangyayari. Baka mawala ng kapayapaan itong mga disipulo. So tonight, sa gabing ito, that time, peace I leave you, peace I give to you. And the disciples that time, kung babalikan natin, medyo hindi pa nila naiintindihan kung ano ba talagang mangyayari, Lord. Lord, ba't mo ito sinasabi sa amin? Anong mangyayari sa'yo? Bakit parang naghahabilin ka na, Lord? Ano yung I leave you? Di ba, Lord, sama-sama tayo dito? Di ba? Minsan may ganun eh. Pero again, si Lord, nire-remind na sila. At sa atin, baka meron din ganito si Lord na nire-remind tayo ng Lord na meron tayong mga harapin, meron tayong mga lalakaran na kapag hindi tayo naging equipped, hindi natin pinakinggan si Lord at hindi natin binigyan ng puwang at halaga ang narinig natin ng Diyos, baka mag-fail tayo, baka magkaroon ng distraction o hindi maging maayos yung ating lalakaran kasi hindi tayo equipped, hindi tayo nakaangkla doon sa salita ng Panginoon for that specific moment. So, eto tayo, balik tayo dito. Peace, sabi ng Lord sa mga tao. Sa disciples that time. Peace I give you, peace I live with you. Ang tanong po sa atin ng Panginoon sa hapong ito, do you have that peace in your heart? That kind of peace na tinuturo sa atin ng Diyos. Meron ba tayo ngayon nito sa puso natin? Naiintindihan ba natin na itong klase ng kapayapaan na meron ka, alam mo galing sa Lord? Minsan ganun eh, kapayapaan naman ako, pastor. Pero ang tanong, yan ba yung kapayapaan na si Lord ang nag-o-offer? Yun yung katanungan. Kasi pwedeng may kapayapaan ka pero hindi pala galing sa Lord. Meron kang nagsasabi ka na meron kang kapayapaan pero hindi pala si Lord ang nag-source ng lahat na yan. Because ang sabi dyan, I do not give to you as the world gives. So dalawa palang picture, no? Peace ng Diyos versus yung peace ng mundong ito. Sabi ko dito, do you have that peace in your heart? So, pwede natin tingnan sa hapong ito, yung klase ng peace na meron sa Panginoon. Sabi ko nga dito, itong peace na ito, hindi naman to yung pagiging parang manhid na parang wala nang nangyayari sa paligid mo, hindi mo na nararamdaman. Yes, pwede mo sabihin sa akin, pastor, ang laki ng battle ko. Itong there is more, talagang kapit na kapit pa rin ako dito kasi talagang right now, meron pa rin akong battle, pastor. Alam ko na not everything is all right. Meron talagang parts sa buhay natin right now that all of us, iba-iba man yan, pero alam mong dito kang binabattle, meron kang battle. Pero sabi ko dito, but you have a relationship with God whereby you're convinced and persuaded that whatever you face, yun eh. Pwedeng dito mo tingnan, ito ba yung klase ng peace na meron ako? That itong relasyon ko sa Panginoon, wherein whatever you face in life, it's going to be okay. Ito ba yung klase ng peace na meron ka? O parang bago yan sa akin, pastor ha? Kasi nga, baka nga yung peace na meron ka, hindi nakaangkla sa ganitong klase ng pananampalataya. Ito yung sinasabi ng Diyos na kapag ito ang puso natin, pwede nating tignan na ang kapayapaan na meron ka, ito'y galing sa Panginoon. Ulitin ko, anong sabi diyan?
Ito yung relationship sa Panginoon that alam mo, whatever comes your way, whatever you face, whatever giants na yung kakaharapin, sabi dyan, it is going to be okay. Bakit? Because you have Him. Nakaangkla sa Diyos. Kung titignan mo, o nga pala, no, saan ba nakaangkla tong peace ko? Sa Diyos ba to? Dahil meron akong pera ngayon. Saan ba nakaangkla tong peace ko ngayon? Sa Diyos ba? O dahil okay ang mga relasyon sa paligid ko, sa pamilya ko right now? O sa Diyos ba nakaangkla ang kapayapaan ko kasi? Or nakaangkla ang kapayapaan ko kasi medyo friend kami ngayon ni boss ko. So may mga bagay na gano'n na pwede mo tingnan, saan ba nakaangkla? Saan ba yung ating kapayapaan ay nakadikit sa buhay natin ngayon? Again, sabi ko dito, kung sa Diyos ito, whatever you face in life is going to be okay because you have Him, the assurance that He is living within you. Sige, pwede bang palakpakan mo si Lord dyan? Ganda, no? It's going to be okay. Sabi ko nga, whether mauna ka, ito yun, meron akong biro eh. Sino mang mauna sa atin kay Lord? Meaning, mauna ka na kunin ka muna ni Lord o yun na nga eh. In the end, nandun naman yung hope natin na, sige Lord, dumating ka na o ito na ba yung pagdating mo Lord? And either way, kung ano man ang mauna mo in your heart na Lord, as long as my faith is in you, meron tayong relationship, Panginoon, yung peace na meron sa buhay ko, ano man ang kakaharapin ko, O Diyos, Lord, alam ko na sa mga bagay na ito, kasama kita dito, Panginoon. Sige, palakpakan mo si Lord. At alam mo, kailangan natin yan right now. Sobra. Lalo na to, siguro nga sabi ko, pwede mong picture na kasi sobra ang mundo ngayon. Wala nang peace. Sa time nga ni Jesus and yung mga kasunod, wala nang peace eh. How much more sa atin ngayon, yung gera na meron sa mundong ito. No, I can pinpoint ang daming wars sa Middle East, sa Israel, no, sa atin, tong girian dito sa West Philippine Sea, tong nangyayari sa Ukraine. Hindi lang naman gera eh, pero yung economic ba? Yung economy na minsan hindi natin niisip, ba't ba nagtataas ang bilihin? Bakit ba to the moon or to the roof yung pag-angat ng mga presyo ng kung ano-ano? Diba? Minsan parang mababaw lang yung kaisipan natin, pero yun na nga, kung titignan mo ng malalim, baka ang economy hindi na nagiging balance. Meaning yung supply, ang dami ng tao, sobrang dami ng dapat yung demand pala, ang dami ng tao, ang dami na dapat pakainin, tapos yung supply hindi humahabol. So, in the end, pwede mo tignan na parang, ano to Lord, famine bang ending nito? Magkakaroon ba ng shortage? Diba? And with that, naku, yun na nga yun. Talagang hindi magiging peaceful ang environment, hindi magiging peaceful ang community, ang bansa, ang mundo, kapag nandun na sa ganung kalagayan. Wala nang laman ang tiyan ng mga tao. So, titingnan natin that, Lord, ito talagang kailangan namin. Lalo na kaming mga Kristiyano kasi talagang in the end, pag hindi kami tumayo dito, kung wala kaming peace sa buhay namin, baka kainin kami ng mundo. Baka mapunta kami sa life na, Lord, magko-compromise na kami. So with us, mga kapatid, kailangan natin to. Yung title, Only Path to Lasting Peace. Pwede ba palakpakan mo si Lord dyan, kapatid? Okay? So, punta tayo sa word na ginamit ng Lord. He used a Greek word, mga kapatid. Di ko na sinulat dyan eh. Pero ang pagkakabasa dito is irene. Okay? Search nyo lang sa Webster yung spelling. Pero the meaning of irene, what that the Lord used, yung word na peace dyan, is meaning doon to put something together. So ano ibig sabihin ni Jesus dyan? Yung word na yan, bakit yun ang ginamit niya? When a person, kapatid, has genuine peace, there is togetherness in their hearts. When we have genuine peace, kapatid, there's this togetherness sa ating mga puso. Anong ibig sabihin ng togetherness na yun, Pastor? Ang isip mo, ang puso mo, your soul, ay nagkakaroon ng unity. Nagkakaroon ng togetherness. Togetherness saan? In spite of what is happening sa paligid mo, in spite of what is happening, wag na sa paligid mo eh. Sa buhay mo na lang, sa mga battles na kinakaharap mo sa mga oras na ito. Pero kahit nandoon, yung pwedeng unos. Diba? Ano bang klase yung mga battles? Pwedeng kulog, pwedeng kidlat, pwedeng alon, pwedeng bagyo, pwedeng apoy, pero whatever comes our way. Sabi doon, yung irene na salita, yung puso, yung isip, at yung kaluluwa, nandoon sa kanilang, kumbaga, unity.
nandun sa kanilang kaisipan or principle na kahit anumang mangyari, kahit anuman ang karapin, tatayo at tatayo pa rin tayo. Tatayo saan? Nandun yung kapayapaan, nandun yung pagtitiwala at pananampalataya still sa ating Diyos na kayang magsalba sa ating mga buhay. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Ito yung klase ng peace na gustong ituro ng Diyos sa atin. Hindi yun na nga, minsan parang nakikinig tayo, nafe-feed yung ating isipan, pero iba yung laman ng puso. Minsan nagkakontrapelo yung isip at puso. Hindi yun yung irene na salita. Pero yung sinabi ni Jesus doon na nagkakaroon ng togetherness, nagkakaroon ng pagkakaisa, yung puso at isip, yung kaluluwa na in the end, magtiwala tayo sa Panginoon. In the end, nandun yung kapayapaan na anuman ang mangyari, anuman ang nasa paligid mo, pero tatayo at tatayo ka pa rin dun sa pananampalataya mo sa Diyos. Yun yung tao, yun yung kapayapaan na tinuturo ng Panginoon in this context. Punta tayo sa meaning ng peace na yan. Peace that Jesus Christ offers, kapatid, is the peace that comes through a relationship with Him. Yun lang talaga yun eh. Itong klase ng kapayapaan na to, hindi to mahahanap sa, hindi ko alam, sa pure gold. Hindi mahahanap to sa pure gold, kapatid. O hindi to mahahanap sa, saan ba? Sa SM department store, hindi ito mahanap sa mga lugar na yun, kapatid. Pero ang peace na sinasabi ko sa hapong ito, yung peace na lasting, sabi dito, comes from a relationship with our Lord Jesus Christ. Siya ang source, siya ang nagpo-provide, siya ang magsusustain ng kapayapaan na yan na dapat ito yung nasa buhay natin. Everything else, sabi dyan, everything else in the world is counterfeit. Pwede mo sabihin mo sa katabi niyo po, counterfeit. Hindi yung katabi mo ang counterfeit, pero maintindihan natin, ano ba yung counterfeit? Dalawang bagay. Sabi ni Jesus, peace that I give you and peace that comes from the world. So makita natin, ano ba yung peace na original? Ano ba yung peace na tumatagal? Ano ba yung peace na kumbaga sa quality, kalidad, talagang kahit saan mo to dalhin, talagang tumatayo yung kapayapaan. Ito yung peace na nanggaling sa Panginoon. And everything else, sabi dyan, the peace that this world offers, pwede nating ilagay that this peace are counterfeits. At nakakalungkot na bagay at sitwasyon na maraming mga tao na nasa labas, and even to us, na mga Kristiyano, na kapag hindi natin nabantayan, kung saan natin sinosource, kinukuha yung kapayapaan, kapag tinignan tayo ng Diyos, hindi na nakakakitaan sa atin na si Lord ang nagiging source natin ng kapayapaan. Kundi na ilalagay natin sometimes yung buhay natin sa mga bagay that is counterfeit. Naalala ko si Pastor, yung kanyang malimit na sinasabi, na huwag nating hayaan na ang mga bagay na nakukuha natin is not from God because that is counterfeit blessing. At yung ang bagay na nakuha mo is counterfeit, is not from God, matakot ka. Kasi kung barya yung binigay sa'yo ng kaaway ni Satanas, kukunin niya sa'yo isang damukal na hindi mo sukat akalain na, alam mo yun, kukunin sa'yo. Kasi ganoon ang kaaway, hindi siya magpapatalo. Yung binibigay niya sa'yong maliit, trap lang niya yun in the end. At yun na nga, kukunin niya buhay mo, kukunin niya pamilya mo, kukunin niya, yun na nga, ang future mo, nang dahil kinagat mo yung kanyang counterfeit in your life. And this is peace as well. Na tignan natin sa buhay natin ngayong hapong ito, nasan ba tayong state of peace in our lives? Ito bang kapayapaan na meron tayo, tatayo to na andun sa Diyos, o baka nandito tayo sa moment na nandun tayo sa counterfeit kind of peace? Naalala ko, ako po, mahilig ako sa pabango. Sobra ko pong hilig sa pabango. Lately lang naman yan, siguro mga 1 taon na. Pero nung bata ako, yan sila Pastor, mahilig din naman. Pero ngayon sobra. Medyo ang dami kong pabango sa bahay. Eh, yun na nga po, pabango, dalawang klase yung pabango. May original, no? May iba-iba tawag eh. Pero in the end, lalagay mo to na fake counterfeit pa rin yan. Ano ba yan? Inspired, dupe, o kung ano man ang marami nilang tinatawag. Pero nakalagay pa rin yan sa counterfeit. Ba't mo yung kinakwento, Pastor? Kasi yun na nga po, sometimes baka pwede tayong maloko in the first glimpse. First tingin natin, o sa pabango, first na amoy. Na yung original at yung counterfeit, pag inamoy mo pareho sa umpisa, pagka-spray at inamoy mo, pwedeng pareho. Parang pareho naman ang amoy. At yun na nga, maraming tao ang pwedeng maloko. Na in the end, okay na ako dito, pareho lang naman ang amoy. Parang ganun din naman, kapag inamoy mo, parehong-pareho lang.
Pero tingnan natin sa pabango at pwede din natin tingnan sa kapayapaan na illustration, ano ba ang pinagkaiba ng dalawang ito? Sa pabango, there's one thing that pwedeng pareho yan ang amoy right now, pero meron talagang pinagkaiba ang original na pabango sa pabango na hindi original. At ano yun? Ang pabango na original, oras, araw yan, kahit basain mo yan, kahit lagyan mo yan ng tubig at hugasan mo yan, kapag inamoy mo, andun pa rin. Pero ang counterfeit, after 15 minutes, kapatid, o sabihin mo na 1 oras, matagal na yon. Pagka-spray mo, amuyin mo ulit, amoy alcohol na. So anong ibig sabihin dito? Pwedeng sa una, pwede tayong maloko na baka ang isipin natin, pareho lang naman, wala namang pinagkaiba, pero meron kapatid. This peace that comes from God, it lasts. And this peace that comes from the Word, it doesn't last. Pwede ngayong gabing ito, na doon yung kapayapaan, pero paano yung bukas mo? Yun yung tanong ko kanina eh. Baka right now, sure na okay ako ngayon, merong peace. Pero paano ang bukas? Paano ang next day? Paano ang next month? Paano yung plano ng Panginoon sa iyo kung ang kapayapaan kung saan ka umahawak right now is not the peace from God, but the peace of this world. So parang pabango lang na in the end, akala mo okay ka na, pero after for a while, makikita mo na, ay, wala nang amoy. Wala na yung amoy na naamoy ko nung una. But with God, with the peace that comes from God, doon tayo sa title, it is lasting sa mga buhay po natin. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Kwento ko lang yan because, yun na nga yun, minsan naluloko tayo ng kaaway ng parang pareho lang naman. Ito rin naman yun. Ito rin naman yun. Pero ang laki po ng kaibahan ng kapayapaan na galing sa ating Diyos. Sabi ko dito, kapatid, ang tatanungan sa atin sa hapong ito, would you consider yourself not only yung peace ay galing sa Diyos, pero sa buhay natin sa mga tao sa paligid, would you consider yourself a peacemaker? O, dalawa na yan. Yung peace ba na meron ka galing sa Diyos? At yung pangalawa, ikaw ba itong taong peacemaker? Bakit mo dinamoy, pastor, yung pagiging peacemaker ko sa iba? Why? Hindi kasi tayo pwede maging peacemaker kung wala tayong lasting peace. Hindi pwede. Sa tao sa paligid mo, sa asawa mo, sa pamilya mo, halata. Kapag wala kang kapayapaan, nagaling sa Panginoon that is lasting, kahit sa kanila, hindi nila makita at hindi mo rin maibuhos yung kapayapaan na pagiging peacemaker, sabi nga doon sa ating binasa. O sabi doon sa aking sinabi. Sabi ng Panginoon, blessed are the peacemakers. So hindi lang pala ito yung magre-receive ka na parang, Lord, kailangan ko ng lasting peace. Hindi pala yun. Lord, kailangan ko ng lasting peace. Panginoon, dapat dito ko lakaran ng buhay ko, Panginoon. Dapat ito yung nasa puso at isip mo ko bilang Kristiyano o Diyos. Kasi Lord, hindi lang naman ako ito. Yung mga taong sa paligid ko, pamilya ko, mga katrabaho ko, mga taong nakakasalamuha ko, yung mga taong, Lord, pinapatrabaho mo sa akin para in the end, madala ko sa Panginoon, Lord. Hayaan mo, God, hayaan mo yung peace mo na nasa buhay ko, hindi yung counterfeit. Yung peace na nasa buhay ko, Panginoon, Lord God, hayaan mo galing sa'yo para in the end, it will last and hindi lang mag-last, ma-extend pa doon sa mga tao na nasa paligid ko as well. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Bakit, Lord, kasama pa yung iba? Yun talaga yun eh. Hindi tayo ginawa ng Lord at tinuturuan ng Lord na maging selfish. Talagang nandun talaga yung pagkakaroon ng puso para sa iba. Sabi ko nga dito, kapatid, nagiging daan tayo ng Diyos for the people to find true peace, o to find the true peacemaker. Alam niyo po, ginagamit lang tayo ng Panginoon. Ginagamit tayo ng Panginoon para sa kapurihan niya. Meaning, yung lasting peace na meron tayo, kung lasting ang peace na meron ka galing sa Diyos, at ito ay na-extend mo sa ibang tao, kapatid, nagiging gamit ka ng Panginoon para sa mga taong ito na in the end, maranasan nila at makilala nila sa huli yung true peacemaker na na-receive mo sa buhay mo. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. Meron akong kwento eh. Sige, may oras pa naman ako. So kahapon po, again, galing ako sa wedding, nung hapon, nakakatuwa dahil yung mga kabataan po natin kasama ng kids ministry, nagpa-feeding program po tayo. Hindi lang naman feeding program, pero yun na nga, nagpakain tayo and nagturo tayo, tinuro natin si Jesus sa more than, I think, 100 na mga bata. More than 100 na mga bata dyan po sa may barangay Maharlika. And then after that, young adults pa po ako na fellowship that time. Meron kaming fellowship ng small group ng young adults. So,
Sa Young Adults Fellowship, meron akong kasama doon na nakasama namin habang nag-fellowship kami. And itong taong ito, nakikita ko sa kanya yung desire niya talaga din na magsimba. Kasi yun nga kung titignan mo siya, limited siya physically. Hindi siya kumbaga parang katulad natin na parang kayang gawin na meron siyang limitasyon. And yet nakikita ko sa kanya talagang attention sa church, attention sa fellowship, di ba? So talagang nakakatuwa tong taong ito. So kasama namin siya, nag-fellowship kami, and medyo maulan na, maambon na nung medyo mga 9 p.m. So sabi ko, halika na, atid na kita sa bahay. At yun na nga, may many times naman na kapag hinahatid ko siya kasi hindi naman sa naaawa, pero sabi ko, kaysa maglakad to ng matagal, medyo hirap maglakad, hatid ko na lang sa bahay nila, malapit lang naman siya dito sa Star Mall. So kagabi, nagkukwentuhan kami sa sasakyan, pahatid ko na siya, pauwi sa kanila. So, nagkukwento, kumusta ka na ba? Ganyan. Kinakamusta ko siya sa bahay nila. Kamusta ka na ba doon? Kalagayan mo? Ganyan. So, ano mo yun? Kamusta lang na parang typical na kamustahan bilang kapatiran sa Panginoon. At dumating sa point, palapit na siya doon sa bahay niya, bigla siya nagsabi ng parang out of nowhere na it hit my heart. Again, walang taas ng bangko. Hindi ko tinataas kung sino mang bangko or kung ano man. Pero dito mo lang talaga makita yung sinasabi ko na kapag nandun yung kapayapaan sa puso mo at nagamit ka ng Panginoon sa iba, talagang kahit sila din nagiging gamit ka sa kanila para makilala nila yung true peacemaker. Alam niyo po, sabi niya sa akin, sabi niya, Pastor, salamat sa inyo. Sabi niya, salamat sa inyo Siguro, talking about yung young adults, yung fellowship na meron siya, kinabibilangan. Salamat sa inyo kasi dahil sa inyo, hindi ko na binitawan si Lord. Hindi niya daw binitawan si Lord. Na in the end, naantig yung puso ko. Sabi ko, yung 8 a.m. nga, naiyak-iyak pa ako. Pero talagang, kumbaga, that time talagang, sabi ko sa kanya, sige lang bro, tuloy ka lang sa Panginoon. Hayaan mo yung mga nangyayari sa buhay mo. Magkaroon ka ng pananampalataya. At sige, makita ng Diyos na kahit nandiyan ka sa sitwasyon, talagang tuloy-tuloy ka. Kahit, yun nga, sabi ko sa kanya, kahit limited ka na parang nakikita ng Lord yung ginagawa mo, naglalakad ka lang from bahay mo, pabuntang church, sige lang. Nakikita ng Diyos yan, hindi ka kakalimutan ng Panginoon. At sabi ko nga sa kanya, hanggang langit na to. Biruan lang na parang hanggang langit na to. Kita tayo sa langit dalawa. Kumbaga parang, tama, wala nang bitawan talaga sa Panginoon. At yun na nga, pagkababa ko sa kanya, pagkababa ko kung saan ko siya hinatid, wala akong ibang nasambit sa Diyos, siguro from kung saan ko siya hinatid hanggang pag-uwi, kundi sabi ko, Lord, salamat Panginoon. Salamat Panginoon kasi Lord, yung pala yung Lord, no? Yung mga akala mo na parang maliliit lang na mga bagay, na parang service mo o ginagawa mo, pero sa mga taong ito, Panginoon, ang laking impact pala to sa kanila. Minsan yung parang, yun nga, hatid-hatid, and all these things na parang, yun nga yung sinabi ko kanina, na kung ang lasting peace ay nasa puso mo at nagiging peacemaker ka sa iba, nagagamit ka ng Panginoon sa mga taong ito, in the end, makilala nila yung Diyos na meron tayo. Sige, palakpakan mo si Lord. Sarap lang sa pakiramdam, kapatid, na talagang pwede mo rin sabihin sa buhay mo na, Lord, salamat. Nasa tamang daan ako, Panginoon. Kasi, Lord, nakikita ko na hindi lang ako yung nakaka-receive, Panginoon, kundi nagiging kasangkapan din ako, Panginoon. Nagiging gamit din ako sa mga taong mahal mo din, Panginoon, at mga taong hinahanap mo din, O Diyos. Again, we're talking about peace. And peace, kapatid, is a gift from God. Hindi ito pinagdaramot ng Diyos. Kaya nga niyo po tinuturo sa atin ito ngayong hapon. Ang sabi ng Panginoon, as we receive the Holy Spirit, as we receive Him in our lives, the Holy Spirit will dwell in us. And with the Holy Spirit comes its fruit. Ayan, love, joy, and peace. Peace is a gift from God. Counterfeit, matakot tayo. Kasi ang kaaway kapag nagbigay sa atin, lagi yang merong bawi. Lagi yan. At wag kang magulat kung parang kukuhanan ka lang ni Satan ng maliit. No. Kung ano yung pwede niyang madakma, pwede niyang makuha, pwede niyang manakaw sa'yo, wala siyang pakialam, kukunin niya. Because at the end of the day, hindi niya desire na mabless ka. Hindi niya desire na madagdagan ka, kundi desire niya na mawalan ka. At hindi ito ang puso ng Diyos. Sabi ko nga kaninang umaga, yung peace na binigay sa atin ng Lord na regalo, hindi mo na kailangan ipako yung kamay mo sa 100 mang krus. O hindi mo na kailangan paluin yung sarili mo na makailang beses para magkaroon ka ng kapayapaan na ito. Ito ay
ay ginawa na ng Diyos doon sa krus ng Kalbaryo at ibinigay niya ito sa atin ng buong buo, ng walang kapalit. Sige, palakpakan mo si Lord. No? Salamat sa Panginoon. So, again, the world has all kinds of counterfeits. Counterfeit talaga. Kasi ito yung kapayapaan. Makita natin na ang kapayapaan ay dapat galing sa Diyos. May ebidensya kapag ang kapayapaan ay galing sa Diyos. It lasts. Walang season. Sabi ko nga kanina, anumang gulo, anumang unos, nandun yung kapayapaan, still nandoon ka. Alam mo, may nangyayari na talagang pwedeng struggle, pwedeng kung ano man, pero in the end, nandun ka sa desisyon na yung kapayapaan galing pa rin sa Panginoon. Unlike kapag sa mundo, yun na, konting kurot, konting kibot, wala. Wala ka ng peace. Konting kurot, konting kibot, di ka na makatulog sa gabi. Kasi again, hindi yun yung peace na galing sa Panginoon. Sabi ko nga dito, one thing is certain, you can't counterfeit peace. Hindi pwede. Hindi talaga pwede. Hindi pwede na parang okay na tong counterfeit. Makaka-survive ako dito. Hindi po yan ang kaso. So, sabi ko dito mga kapatid, let's go to Luke chapter 10 verse 5. Nakita ko lang ito naalala ko tong verse na to at pwedeng tingnan natin to as Christians. No? Sabi dito ni Jesus, ang kanyang instruction sa disciple of that time, when you enter a house, first say, peace to this house. Anong ginagawa ba natin yan? Ako as pastor, sabi, Lord, yung pala yung tama, no, na sa bawat tahanan, sa bawat, di ba, Bible study, o parang may fellowship, may small group, na parang may ginagamit kang mga kapatiran sa kanilang tahanan. So kahit yung panalangin mo na, Lord, peace to this house. Bless this house, Panginoon. Pero si Lord, kung titingnan natin yung mga next verses, hindi si Lord na parang i-bless mo yung literal na house. Pwede naman yun, pero secondary na lang yun. Ang nasa puso ng Diyos is i-bless mo at ipanalangin mo yung mga taong nakatira doon. Mga taong nandun sa tahanan nila. Meron man silang mga sitwasyon, meron ba silang mga dinaraanan, meron man silang mga kinakaharap sa kanilang buhay, sa kanilang tahanan, no? Pwedeng personally, o pwedeng in their family, pwedeng in their work. Sabi doon ng Panginoon, pray for them. Babasahin natin yung mga next verses dyan. Pray for them. Pray for the people na pupuntahan ninyo sa mga bahay-bahay na inyong pupuntahan. Ba't ko ba yan sinabi? Because in our lives, there's these things that will steal our joy or will steal our peace. Nanakawin ito yung kapayapaan na meron tayo. At tignan natin sa gabing ito, para in our lives, makita natin na, Lord, ito pala yung nagiging hindrance. Kaya parang yung kapayapaan na meron ako, parang counterfeit. Hindi pala ito galing sa Panginoon. Number 1, sige po, sabi dyan, number 1, lustful thoughts. Things that steals our peace, lustful thoughts. You cannot have lustful thoughts and have peace. No. Lustful. Sa mata, lust of the eyes, lust of the flesh. Sabi doon. Ito yung mga bagay na kapag ito ang binigyan mong halaga in your mind and in your heart, promise, kapatid, it will not create peace. Rather, it will create chaos. Walang kapayapaan kapag ang isipan natin ay nakatuon sa mga bagay that is of the flesh. Of the flesh. Pwedeng bagay yan, pwedeng tao, na in the end, alam mong, hindi nagiging kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Sabi ko nga dito, when you look at a person or when you look at something with a lustful thought, the Spirit of God is not saying, bless you. Hindi. The Spirit of God is convicting you. So lustful thoughts create not peace, next slide, but chaos in a person's heart, in a person's soul. So ito yan. Number 1, doon, tignan na natin. Baka right now, kaya wala kang kapayapaan sa buhay, hindi mo na nararamdaman yung lasting peace na pinag-uusapan natin sa hapong ito because clouded ka. Clouded ka with lustful thoughts. Number 2, sabi dyan, guilt. Guilt. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, guilt? Guilt. Hindi guilty ha, wala. Hindi tayo mag-aaway-aaway. Guilt. Sa atin to, tayo kinakausap ng Panginoon. Guilt. Sa mga bagay, pwedeng sin na nagawa mo na because of lustful thoughts. Di ba? Dugtong-dugtong talaga. In the end talagang, sabi ko nga sa inyo, si Satan, kapag magbibigay sa'yo, parang akala mo, uy, ganda naman nito. Uy, okay ito ah. Lustful thoughts, di ba? In the end, kapag ginrab mo yan na alam mo hindi galing sa Diyos,
Guilt and shame ang ilalagay sa'yo ng kaaway. In the end, wala na yung kapayapaan. Guilt, sabi dyan, guilt of what? Sin. Guilt of the things that you should do but you did not do. Or guilt of the things that you should not do but you did. Mga bagay na, yun na nga, in-explain ko na in the end, ito yung nilalagay sa'yo ngayon ng kaaway, itong guilt, para, yun na nga, hindi ka makatulog, at in the end, yung kapayapaan na galing sa Diyos, hindi mo maranasan. Again, guilt steals our peace. Number 3, anger. Tinatawag ko po si Berna. Anger, galit. Maalala ko before, meron akong nakausap na in-explain niya yung sinabi sa Matthew. Yung in your anger, do not sin. Ang sinasabi niya sa akin na okay lang namang magalit. Okay lang namang magalit, pero yun na nga, in your anger, do not sin. Pero sa context na gusto niyang ibaba sa akin, na parang sinasabi niya, okay lang magtanim ng galit, okay lang mainis kay Berna, okay lang mainis kay ganito, as long as hindi ka naman nagkakaroon ng kasalanan. That's not right. Again, anger steals our peace. Pag nandun yung galit, walang kapayapaan. Nandun yung puot, nandun yung sakit. Minsan sa gitna ng gabi, kumikirot-kirot pa yan dahil hindi mo makalimutan, hindi ka makatulog dahil andun yung galit. Sabi ko nga, hindi ka man mag-burst out ngayon, pero iniipon mo yung galit sa puso mo, darating yung araw, kapatid, anumang bote, anumang lalagyanan, napupuno din. At pag napuno yan, pwedeng sa salita o pwedeng sa gawa, dun na tayo nagkakaroon ng kasalanang dapat hindi na natin nagawa in the first place kung hindi natin inipon yung galit na meron tayo in our lives. Again, anger steals peace sa buhay natin. So, huwag na nating ilagay yun na parang okay lang, hindi. Pwede naman na pwedeng at the heat of the moment, may emotion, pero hayaan natin na hindi na tayo magtanim ng galit. Magkaroon sa puso natin ng forgiveness. Magkaroon sa puso natin ng reconciliation. Yung desire na magkaroon ng unity. Ayaw mo ng brokenness. You want in your heart na magkaroon ng restoration agad-agad kung may mga bagay na na-break because of anger. So, again, anger, kapag pinatambay po natin yan sa buhay natin, it steals our peace. Number 4, bitterness. Bitterness. Pwede ba sabihin natin bitterness? Bitterness, no? Mga taong bitter. Hindi lang sila, minsan tayo din. When Jesus went to the cross, if anybody had the right to be bitter and angry and resentful, He did. And He is. Dahil binigay niya ang kanyang buhay, and yet people did not acknowledge it, did not receive Him. At the time na nandun siya sa cross, people mock Him. Ang mga taong ito, tinawanan pa, ininsulto ang Panginoon. And He has the right. Kung yun pala ang basihan para, alam mo yun, magalit sa mga taong ito. Pero hindi niya yung ginawa. He did not do it, sabi dito. He did not. He did not. And so by example, He says it, and by word, He teaches not to be bitter and angry no matter what happens. Yun yung sinasabi ko kanina, na wag natin lagyan ng puwang yung bitterness na magkaroon ng ugat sa buhay natin. Wag natin hayaan yung anger na magkaroon ng ugat po sa ating mga buhay because it will steal our peace. It will rob us of peace that comes from our God. Sige, pwede mong palakpakan mo si Lord kung naiintindihan mo ko. A lot of people miserable ngayon dahil sa bitterness. Ang dami. Mga pamilya na hindi talaga nagkikita, hindi ko alam kung anong klaseng bitterness na yung naipon, kaya nakakayanan nilang gawin ng mga bagay na yun. Again, maraming mga tao ang nasira because of bitterness in their hearts. You can't be living a double life and have peace. Yun ang mensahe. Double life, nandun ka sa lustful thoughts, tapos meron kang peace, hindi ka mabubuhay. You will not have peace kapag nandun ka sa guilt. You will not have peace kapag nandun ka sa anger. You will not have peace kapag nandun ka sa bitterness. Para lang agent na double agent. Napapanood natin sa pelikula.
Kapag yung double agent, kasama niya yung kontrabida, wala rin siyang kapayapaan kasi baka mahuli ako nito mga to. Baka malaman na sumutsutsu ako dun sa mga bida. Di ba? Yung kapayapaan. At kahit nandun sa bida, or itong double agent, nandun siya, kasama yung mga bida, kakaba-kaba din siya. Titingin-tingin siya sa paligid kasi ayaw niyang makita siya ng mga kontrabida na kasama tong bida. Di ba? Yun, double life eh. Ang hirap na mabuhay ng parang, alam mo yun, may anger ka, may bitterness ka, tapos sasabihin mo, meron kang peace na galing sa Diyos. Counterfeit. Hindi yun ang katotohanan. Again, you cannot live a double life and have peace. Number 5, self-centeredness. It steals our peace. Kung yun na nga, makasarili ka, wala kang nang ibang inisip, kundi sarili mo, yung para sa'yo. In the end, wala talaga. Wala kang satisfaction. Parang gusto mo lahat, kunin mo, kunin to, kunin yan. It will steal your peace. Number 6, doubt. Dito marami. Doubt. Doubt pala nakakanakaw ng kapayapaan, no? People who live in doubt, sabi dito, baka tayo nga ito eh. Assess natin sarili natin ha. Baka tayo na ito mga tao na, even the word of God we doubt. Totoo ba yan, Lord? Yung narinig ko sa iyo, pangako mo ba talaga yan, Lord? O wala ka ng kapayapaan. Hindi ka na ngayon makatulog sa gabi. Natatakot ka na parang, Lord, word mo ba to sa akin, Lord? Oh Lord, ito ba yung pangako mo? Ito ba yung plano mo, Lord? Wala eh. Because you doubt, wala kang kapayapaan ngayon. It steals you of your peace. They doubt that God will answer their prayer. Lord, totoo ba? Sasagutin mo yung panalangin ko, Diyos? Doubt. Doubt will steal our peace. Baka nga even sa church ngayon, pumunta ba ako sa church, may mangyayari ba sa akin, Panginoon? Ano bang ipipreach ni Pastor? Meron bang magiging pagbabago sa buhay ko? You doubt the Lord, you doubt the Word of God, you doubt His promises, you doubt His plans, His ways sa buhay natin, and it steals our peace. Walang kapayapaan. If doubt is doon tayo nabubuhay. Even friendships, even relationships, kapatid, when doubt is in play, it steals our peace. Walang kapayapaan sa pagkakaroon ng doubt sa mga bagay-bagay. The answer for lasting peace is that relationship, period. What kind of relationship, Pastor? That relationship with our Lord Jesus Christ. That is the only path, that is the only answer for lasting peace sa buhay natin. Period. End of story. Hindi sa pera, hindi sa mga koneksyon, hindi sa mga tao sa paligid, hindi sa sitwasyon, hindi sa kalagayan mo ngayon, o sa kalagayan mo kahapon ka titingin ng kapayapaan. No. Is that relationship alone na pwede nating makuha, pwede nating tignan, pwede nating panghawakan, yung lasting peace na pinapangako sa atin ay matatagpuan lamang sa ating relasyon sa Panginoong Jesus. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. He's the source of peace. He is the provider of peace. He is the sustainer of peace. He and He alone. So, sa hapong ito mga kapatid, tingnan natin that our God is the true source. Only source. Kaya yun yung title, only path. There's no other way. There's no other path for lasting peace. Kung peace na temporary, maraming paths of peace for temporary peace. Pero yung lasting peace, there's only one path for it. And that is a relationship with our Lord Jesus Christ. The only path to lasting peace is a relationship with our Lord Jesus Christ. Sige pa, pwede po bang palakpakan natin si Lord dyan? Last thing that steals our joy, jealousy. Jealousy. It steals our peace. It steals our peace. Ninanakaw nito yung kapayapaan sa puso natin kung puro tayo inggit. It does not come from the Lord. Jealousy does not come from Him. It comes from the enemy. At kung yan yun ang ating ilalagay sa ating puso at isipan, it steals our peace. So tonight, I have 3 things bago tayo magtapos. How do we experience lasting peace? Paano ba natin ma-experience yung lasting peace na pinapaalala sa atin ng Diyos, nire-remind sa atin ng Lord sa hapong ito, na tinuturo sa atin ng Panginoon?
to have and to live by dito sa lasting peace na ito. Number 1, we must believe that He is in control. Siyang may control. Whatever is happening sa buhay natin right now, marami ka mga panalangin na alam mo na, Lord, pinapanalangin ko, but God, Lord, kailangan ko ng sagot. Lord, kailangan ko ng saklolo. Lord, kailangan ko ng ganito. Alam mo yun, Lord. Pero ito yun eh. For us to have lasting peace, we must believe that at the end of the day, He is still in control. Sa buhay natin, anumang sabi ko nga, anumang battles, anuman ang kinakaharap mo, whatever giants, whoever giants that we are facing, for us to have lasting peace, maintindihan natin sa buhay natin that, Lord, gaano man ito kalaki, gaano man ito kadami, Panginoon, Lord, I believe that you are still in control. And with that, O Diyos, doon papasok, doon magpo-flow yung kapayapaan na alam mo, sa mga kakaharapin mo na ito, meron kang Diyos na sasamahan ka at may Diyos na sasaklolo sa iyo sa lahat ng ito. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. We must believe that He is in control of what? Our life and our circumstances. If we don't believe in that, we're not going to have any peace. Walang magiging kapayapaan, kapatid, kung hindi mo pagtitiwalaanan, pananampalatayaan that our Lord, our God who created us, na mayroong pakialam sa buhay natin na sa sobrang mahal niya tayo, binigay niyang nag-iisa niyang anak para sa ating kaligtasan. So ito yung Diyos that pwede natin panghawakan. That Lord, ano man na nangyayari sa buhay ko, Lord God, I know that you are still in control. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Number 2, we must believe that His offer of peace is real. Again, real versus counterfeit. Ito ba talaga yung totoo, Lord? Parang hindi ko naman nakikita. Parang wala naman ako nang aaninag dito, Diyos. Dito, Lord, makinang-kinang oh. Again, makinang-kinang yan, pero kapag tinignan mong maigi, counterfeit yan. So, for us to have lasting peace, nandun yung pananampalataya mo, nakapayapaan mo, na magtitiwala ka sa plano ng Diyos, sa kaparaanan ng Diyos, we must believe that His offer of peace sa atin is real. Sabi ko nga, gaya ng pabango, tingin mo parang pareho lang naman. So parang holy-holy koy na lang. Hindi. This peace lasts and this peace does not. So we must believe that His offer of peace is real. And sabi diyan, be willing to accept His offer of peace in spite of our feelings. Yun yung sinabi ko kanina eh. Minsan, hindi natin natatanggap yung peace na parang, ayoko niyan, Lord. Kasi parang tingin natin, hindi ko alam, or parang situational nga yung peace minsan sa buhay natin. Na parang yung peace na meron tayo, dahil okay tayo, okay. Pag hindi tayo okay, hindi ka okay, wala kang kapayapaan, pero hindi sa kapayapaan na galing sa Diyos. In spite of what is your feeling, ano ba ang nakikita mo, ano ba ang kinakaharap mo, sabi ko nga kanina, alam mo in your heart that, Lord, yung peace na meron ako sa puso ko still stands because alam ko, ano man itong kaharap ko, Lord, nandiyan ka sa buhay ko and you will be with me no matter what, God. Sige, palakpakan mo si Lord, kapatid. Yun yung peace. Yun yung peace na galing sa Panginoon, kapatid. Number 3, last one. Tinatawag ko po ang worship team. We must fully surrender to Jesus as Lord. Yun talaga. Surrender. Surrender. Surrender your peace. Surrender your lives to the Lord. We must fully surrender to God. Minsan, ayaw natin bitawan. Di ko alam. Masaya ako dito. Dito ko nahanap yung temporal peace. No, sa moment na to, na naiibsan yung aking anxiety, naiibsan yung aking, kung ano man, ang aking meron sa akin because of these things. Na yan, hindi galing sa Lord. Bagay na yan, it will not last. It is not authentic. It's counterfeit. We must fully surrender to Jesus as Lord. Next slide. We must fully surrender our total life, our mind, our will, and emotion to Jesus as Lord. Lahat, no? Kasama. Hindi ito yung parang surrender ko lang isang banda, yung isang banda hindi. For us to have that lasting peace, the only way is a relationship with our Lord Jesus Christ. And with the relationship sa Diyos, we must surrender fully to Him. We must surrender our whole lives
lahat ng meron tayo, we must surrender it all sa ating Panginoon. The peace that comes from God is so awesome, is lasting sa buhay natin. Hindi nagbabago, hindi siya nawawala, hindi siya puputak-putak, hindi siya on and off, hindi siya situational, hindi siya conditional. The peace that comes from God, tumatayo sa anumang klase ng sitwasyon. Anumang klase kaharapin, ang peace na ino-offer ng Lord, it will stand. Sabi ko nga dito, does that mean that hindi na tayo magkakaroon ng problema? Hindi po. Hindi naman yan ang pinangako ng Diyos na kapag naging born again ka or what, naging Kristiyano ka, na magiging problema. That's half truth. Yes, dahil darating ka sa point na yung mga kusot mo noon, si Lord na siyang magre-restore, aayusin niya. Pero sa isang banda, you have decided na I am not of the world anymore. Hindi na ako para sa mundo at para na ako sa Diyos. Kung naman ang mga bagay in this world, I will take my stand. Have now God sa buhay bilang Panginoon at aking tagapagligtas. So baka pwede natin tingnan na baka mas dumami pa yung battle mo sa totoo lang dahil dati mga bagay na malilit lang yung binabattle mo pero right now, yung battle mo against flesh, against the principalities of this world, yun na yung battle na meron ka or battle against the enemy, yun ang binabattle mo right now. Pero again, yun yung pangako ng Diyos na kahit meron ka pa rin trouble, dadaan ka pa rin sa trouble, minsan dadaan ka pa rin sa sickness, minsan daraan ka pa rin talaga sa mga sitwasyon, but here's what happens. Next slide. Whenever and whatever comes our way, we can respond with this absolute certainty. Kung ito yung ating heart na, Lord, I want that lasting peace sa buhay ko, Diyos. Sabi dito, the Lord Jesus who is in me will see me through this. He will be enough no matter what's going on in my life. Na Lord, sa buhay kong ito, O Diyos, ano man ang kakaharapin ko, Panginoon, ano man ang aking, Lord, dadaanan, Panginoon, alam mo ang bukas ko, Panginoon, sino man ito, ano man ito, O Diyos, whatever, whoever, Panginoon, sabi dito, you will be enough no matter what, Panginoon. At yun yung kapayapaan sa buhay natin. Na kapag ito yung ating yun yung lasting peace. Na kahit sino bang, hindi ko alam, sino bang giant yung kakaharapin mo, wala kang takot sa puso mo. Dahil alam mo na, Lord, sa mga bagay na ito, Panginoon, you will be with me. You will be enough sa mga bagay na ito, no matter what. Sige, palakpakan mo si Lord dyan. You will be enough, Panginoon. That's why yung peace, it lasts sa puso natin. So sa gabing ito, o sa hapong ito, bago tayo magtapos, if Jesus is not your source of peace, then what is? I love that verse. Balikan natin yung verse. Sana maintindihan natin. One verse only, ginamit ko sa hapong ito. Pero malaman, pwede mo nang iuwi sa bahay mo. Pwede mo nang panghawakan sa linggong ito sa iyong paglakad sa Diyos. Peace I leave with you. My peace I give to you. I do not give as the world gives. Yung klase ng peace, hindi katulad ng mundong ito. So huwag ka matakot. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. The only path to lasting peace, dun sa title natin, ay matatagpuan lang natin dito, none other than sa ating Panginoong Jesucristo. Sige, palakpakan po natin si Lord. Tayo tayo sa gabing ito. And as we stand, sabi ko nga kanina, ito na yung Sunday natin nang bago pumasok sa Limitless. And before we go, bago natin tapusin, kumbaga, parang yung season natin sa taong ito, alam natin na mahalaga sa Panginoon ang simula at huli. Mahalaga sa Lord ang simula at huli. Ito yung huling linggo sa taong ito ng There is More. At sige, pwede bang alam natin na si Lord, tinuturuan tayo na in the end, matapos tayo ng maayos, lagi natin yan narinig. Huwag nating hayaan na papasok ka sa next season na ang dami mong baggage. Huwag mong hayaan na papasok ka sa next season na ang dami mong daladala na dapat hindi mo na daladala. Diba po, sa hapong ito, can we just close our eyes? And can we just lift our hands sa Panginoon? At pwede bang
Let's ask for forgiveness sa Panginoon. Sige, hayaan natin na, Lord, itong pinag-uusapan namin, Lord, totoo ito sa buhay ko. Kaya siguro, Lord, wala akong kapayapaan. Lord, punong-puno na ako ng guilt, Panginoon. Punong-puno na ako ng mga bagay na, Lord, nagiging baggage na sa buhay ko, Diyos. O Lord, baka punong-puno na ako ng bitterness. Punong-puno na ako ng galit, Panginoon. O mga bagay, Lord, na alam ko na hindi ito magiging pabor sa akin doon sa next season, Panginoon ko, in my life. In the life of our church, Panginoon, kasama na, kami naman ito talaga, Panginoon. Na Lord, sige God, bago ko tayuan, lakaran, Panginoon, yung limitless, Panginoon. Sige, Lord, iwan ko na dito, Lord. I-surrender ko na sa iyo, Panginoon. We must fully surrender to you all these things, Panginoon, that steals our peace, God. Sige, pwede mo sabihin mo yan sa Panginoon sa hapong ito. Ang Diyos nating kapatid, He is a forgiving God. He is a merciful God. And as we go to Him, na nandun yung genuine heart natin sa Diyos, na Lord, ayoko na ng mga bagay na ito, Panginoon. Lord, gusto ko na yung kapayapaan that is genuine, Panginoon. Gusto ko na, Lord, yung makatulog ako na maayos sa gabi, Panginoon. Na Lord, alam ko, Lord, confident ako na, Lord, kasama kita sa buhay ko, O Diyos. Sige, kapatid, right now, it's between you and God. And can you ask God for forgiveness? Sige, bigyan natin ang pagkakataon ng ating mga sarili na, Lord, patawarin mo kami, Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon, sa mga pagkukulang ko, Lord. Sa pagkakamali, Panginoon. Lord God, sa mga na, Lord, ayoko nang dalhin sa next season. Ayoko nang dalhin sa limitless, Panginoon, Lord God. Na, Lord, mahalaga sa iyong huli, Panginoon. Lord, iwan namin, Panginoon. Lumakad kami ng, Lord, nandun yung kagaanan. Lumakad kami, papasok kami, Panginoon, sa limitless na panibagong taon na ito na nandun yung expectation namin na genuine dahil alam namin, Panginoon, na Lord, tinapon na namin o binitawan na namin, Panginoon, o we ask for forgiveness, Panginoon, sa mga bagay na naging hindrance, Panginoon, sa amin at magiging hindrance sa amin for our next season. Sige, kapatid, pwede bang bigyan kita ng pagkakataon para sabihin mo yan sa Panginoon sa hapong ito. Hallelujah. Thank you, Jesus. Lord, you hear us, Panginoon. Lord, walang maiwan sa simbahang ito. Walang maiwan sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na Lord, lahat kami, kung anong pangako mo sa church, Panginoon, pangako mo sa simbahang ito, isang pangako mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. God, let your peace, let your lasting peace, Panginoon, flow, be seen, Panginoon, sa mga buhay namin, Panginoon, Lord God. Yung kapayapaan na galing sa iyo, kapayapaan na tumatayo sa unos, kapayapaan na tumatayo sa apoy, kapayapaan na tumatayo, Panginoon, sa bagyo ng buhay, O Diyos. Kapayapaan na tanging sa iyo lamang matatagpuan, Panginoon. Sige, kapatid, pray mo yan sa Panginoon tonight. Yes, God, let your peace, Panginoon, let your lasting peace come, flow, and be seen, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Sige, kapatid, can we lift our hands to Him? Sing this song. Thank you, Jesus. Thank you, God. Yes, Lord. I believe that you have heard us, Panginoon. Lord, narinig mo kami sa hapong ito. Hallelujah. Hallelujah. Ito pangako mo namin, Panginoon. We sing, I will never walk alone. I've never been abandoned. You are my inheritance. You are my strength. Come on, we sing. And I have confidence. You go before me. Yes, oh Lord, you're my deliverer. I know I never walk alone. I've never been abandoned. You are mine. Yes, oh Lord, you are my strength and shield, and I have confidence. Go. Thank you, Lord, you're my deliverer, and I know I'll never walk alone. In every hour, every minute, you have always been there. Come on. You are faith. Yes, you are. And you always will be. God, every triumph and every triumph, every failure, you are
loyal. Thank you, Lord, you are faithful, and you always. Come on, we sing it out. Every hour, every minute, you have always. You are Panginoon, and you always. Every triumph, my God, and every triumph, every failure, you are loyal. Your peace, Panginoon, and you always will be. I have never walked alone. I never been. Come on, you sing it out. Yes, you are, Panginoon. You are my strength. Till then I have confidence. You go. You will go before us. Yes, you are, Panginoon. I know I never. One more time. Thank you, Lord. I've never been abandoned. You are mine. Yes, you are, Panginoon. Still then I have confidence. You go before me. You're my deliverer. I know I never walk alone. Thank you, God. Sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Salamat, Panginoon. Yes, Lord, this song, Panginoon, is a song of hope for us, Panginoon. As we have that peace that comes from you, Panginoon. Lord, in this world, Panginoon, our path doon sa eternal life na kasama ka, O Diyos, God, we will never walk alone, Panginoon. God, samahan mo kami. Tulungan mo kami, Panginoon. Ipaaral mo sa amin na merong kapayapaan na dapat namin panghawakan, Panginoon. Tayuan, Panginoon, sa aming mga buhay. Yung kapayapaan that lasts and it comes from you, Panginoon. Sige, Lord, makita ito sa buhay namin, O Diyos, na Lord, mga kanina, Panginoon, hindi lang na-receive, Panginoon, but Lord, naging kasangkapan kami, Panginoon, na kahit yung mga ibang tao, Panginoon, mga tao na nasa paligid namin, Panginoon, Lord God, maranasan, Panginoon, at sa huli, makilala nila yung true, Panginoon, peacemaker, the source of peace, the provider of peace, and the sustainer of peace, the Prince of Peace, and that is you, Jesus. Salamat, Panginoon. Salamat sa salita mo. Salamat sa pagpapaalala mo sa amin, Panginoon. Sige, God, kaya mong lakaran namin, Panginoon, etong kapayapaan na ito that lasts. It comes from you, Panginoon. Salamat, Diyos, sa lahat ng kapurihan. God, we love you. God, we honor you. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Sige po, palakpakan mo natin.